Hello po sa inyong lahat. As of today, January 23, 2024, may 44 subscribers na po tayo. Sobrang thank you po sa inyong lahat ng mga nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat dyan kung ano man ang mga pinagagagawa ninyo sa inyong mga buhay. Kay ma'am po na nag-request ng part 2 ng Secret Romance, abang-abang lang po. Pagpasensyahan niyo na rin po ang boses ng inyong lingkod ngayon dahil tayo po ay kasalukuyang inuubo kaya medyo garalgal. Yun lang po, again, matsala everyone. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na love is sweeter the second time around? Ako kasi parang naniniwala na. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ali, 40 years old, bisexual at tubong Batangas. Kasalukuyan akong nasa kolehiyo nang maging kami ni Jenny. Bisexual din siya. Nagkakilala kami ni Jenny dahil pareho kaming member ng isang newspaper club sa campus namin. Sobrang crush ko siya, kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na magtapat sa kanya ay grinab ko agad. Sobrang dami naming kalokohan ni Jenny dati. Nandyan yung pag manonood kami ng sine, bigla na lang siya mandadakot. Minsan naman, seryoso kami nag-iisip ng isusulat para sa newspaper, tapos bigla na lang niya akong tutumugin ng halik. Minsan nga napapagalitan na kami ng mga senior namin dahil ang lalandi raw namin. Hanggang sa titigil na kami sa paghaharutan pero pasimple pa din tumatawa. Siguro nga hindi pa kami ganun ka-mature dati kaya simpleng hindi pagkakaunawaan lang ay lagi nang uwi sa breakup. Maraming beses kami nag-break ni Jenny dati hanggang sa natuluyan na nga. Akala ko magiging okay ulit kami. Sanay na kasi kami na maghihiwalay tapos magbabate. Normal na yun sa amin eh. Pero yung huling hiwalayan namin, yun na pala yung last dahil hindi na siya nakipagbalikan. Ilang linggo rin ako naghintay na balikan niya ako pero nagulat na lang ako dahil meron na pala siyang bago. At lalaki pa. Naka-move on agad siya sa aming dalawa. Dahil sobra ako nasaktan, ay minabuti ko na lang na umalis sa club namin. Hindi ko na kasi kaya magtrabaho na kasama siya. Lalo lang ako nasasaktan tuwing nakikita ko siyang kasama yung bago niya. Lumipas ang ilang buwan, nagka-boyfriend na din ako. Minsan nakikita ko pa din si Jenny sa campus pero never na kami nagpansinan. For me, hindi na siya nag-e-exist. Ganun ako kabitter dati. Graduate kami na tuluyan ng hindi nagpansinan. As in, walang reconciliation na nangyari. Lumipas ang mga taon, napadpad na din ako dito sa Manila at dito na rin nakahanap ng trabaho. Naghiwalay na rin kami ng boyfriend ko dahil mas hinahanap pa din ng buong pagkatao ko ang babae. Mas gusto ko makipagrelasyon sa mga babae dahil mas masaya at mas masarap silang kasama. Nagkaroon ako ng 4 na girlfriend pero lahat hindi nag-work. Kaya sabi ko sa sarili ko, time out muna. Magsa-self-love na lang muna ako. Sa sunod na lang ulit ako makikipagrelasyon kapag na-miss ko na. Pero isa lang ang sure ako. Babae ulit ang hahanapin ko. Year 2022, habang nakasakay ako sa MRT papunta sa aking pinagtatrabahuhan, ay nagulat pa ako. Nakita ko si Jenny. Napa-second look pa ako dahil unang lingon ko sa kanya ay hindi ko agad siya namukhaan. Medyo tumaba kasi siya pero hindi nawala ang kakyutan niya. Pangalawang lingon ko sa kanya ay nakatingin na din siya sa akin. Alam ko makikilala niya ako agad dahil wala namang masyado nagbago sa akin. Maganda pa din. Medyo awkward dahil hindi siya tumigil sa pagtitig sa akin. Siguro iniisip niya kung ako nga ba talaga to. Nagdadalawang isip ako kung ngingitian ko ba siya or hindi. Medyo tinamaan din kasi ako ng hiya ng mga sandaling iyon. Mas pinili kong hindi siya pansinin pero paminsan-minsan ay napapasulyap ako sa kanya at napapansin ko rin na sumusulyap siya sa akin. Maya-maya ay napansin ko na lang na papalapit na siya sa akin. Kinabahan ako. Hindi ako makalingon sa kanya. Pinagdarasal ko na lang na sana hindi ako ang pupuntahan niya. Pero yun na nga. Ali, ikaw ba yan? Tanong niya sa akin. Lumingon ako at nagpanggap na kunwari hindi ko siya agad nakilala. Uy, Jenny, kumusta? Pagbati ko sa kanya. Agad siyang ngumiti. Ang cute niya talaga. Medyo tinamaan na naman ako sa killer smile niya.
Ikaw ang kumusta? Ang ganda at ang sexy mo pa din. Samantalang ako ito laging busog. Wika niya sa akin. Loko, ng bola ka pa. Bagay naman pala sa'yo ang chubby. Hirit ko naman sa kanya. Todo kwentuhan lang kami tungkol sa mga nangyari sa buhay namin na parang wala kami naging issue before. Sa Makati na din pala siya nag-work, call center din. Aaminin ko, namiss ko din yung mga ganong tagpo namin. Yung kahit kwentuhan lang ay okay na. Basta ang mahalaga, magkasama kami. Ganon pa din siya, wala nagbago sa ugali niya. Napakamasayahin at napakamakulit pa din yung tao. Ang dami niya pa ding jokes na bitbit. That very moment ay parang bumalik ako sa panahon na kami pa. Yung simple pero masayang pag-uusap. Yung killer smile niya. Yung mga mata niya na parang lagi nang aakit. At yung amoy niya na parang laging bagong ligo. Lahat yun nasa harapan ko ng oras na yon. Munti ko nang makalimutan na hindi na nga pala kami. Kulang na lang yung makipagharutan ako sa kanya. Sabay kaming bumaba sa Buendia Station. Napakalapit lang pala ng building niya sa amin. Maayos kami nagpaalam sa isa't isa. Nang gabi na yon ay hindi na nawala ang mga ngiti sa mukha ko. Parang biglang gumaan ang trabaho ko. Parang hindi ako nakakaramdam ng antok. Ang gaan lang ng lahat. At isa pa, buong gabi kong naiisip si Jenny kahit hindi ko naman sinasadya. Basta bigla na lang siyang nagsusumiksik sa isipan ko. Kinabukasan habang nasa MRT ako, ay palingalinga pa ako sa paligid. Umaasa na makakasabay kong muli si Jenny, subalit sumakit na't lahat ang leeg ko ay wala akong Jenny na nakita. Ipinagdasal ko na lang noon na sana mamayang hapon ay makasabay ko ulit siya. Nakasakay pa din ako sa MRT na may nagchat sa akin at oo, si Jenny. Tinatanong niya kung nakauwi na daw ba ako. Siyempre nag-reply agad ang tita mo. Umuo ako at sinabi na malapit na akong bumaba sa MRT. Napatanong na rin ako sa kanya kung ba't niya tinatanong. Aayain daw sana niya ako mag-breakfast sa McDo. Bitin daw kasi siya sa kwentuhan namin kagabi. Buti nga rin daw hindi ako mahirap hanapin sa Facebook. Nagsuggest ako sa kanya na mamayang hapon na lang kami magkita. Sabay na lang kami magla-lunch. Aagahan na lang para mahaba-haba ang kwentuhan. Friendly chat lang naman yon pero excited talaga ako na makita siya ulit. Ito na din siguro yung time para matanong ko siya kung ba't di na niya ako binalikan. Malaking question mark pa din kasi sa akin yun hanggang ngayon. Hapon, ang usapan namin ay sa McDo kami magkikita. Nauna akong dumating, nakaupo lang ako doon habang nagsiselfone at paminsan-minsan ay sumusulyap sa labas. Maya-maya ay dumating na rin siya, nakadress siya na kulay brown at grabe. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nararamdaman ko. Bigla kasing parang tumalon yung puso ko. Nakangiti ako habang papalapit siya sa akin at habang papalapit siya ay lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. Feeling ko tuloy bumalik yung pagka-crush ko sa kanya. Sa edad kong to, hindi ko na to dapat nararamdaman eh. Hindi nga ba dapat? Ewan. Anong gusto mo? Libre na kita. Tanong sa akin ni Jenny. Kahit alin na lang dyan, basta yung mabubusog ako. Sagot ko naman. Si Jenny na din ang umorder. Hindi ko na siya sinamahan dahil kaya naman daw niya. Yung mga mata ko parang namagnet na kay Jenny. Habang nakatitig ako sa kanya ay hindi ko rin maiwasang hindi mapangiti. Never kong naisip na mangyayari to, na magkikita kami, na muli ko siya makakasama at makakausap. Nang makagraduate kami ng college, akala ko yun na yung huling araw na makikita ko si Jenny. Pero ngayon eto at magkasama kami. Na makita ko na pabalik na siya sa akin ay iniwas ko na ang pagtitig ko sa kanya. Baka kasi kung ano pa ang isipin niya. Pero yung mga mata ko may sariling pag-iisip ata na mamagnet pa din talaga sa kanya. Ang ending, nakangiti na lang ako sa kanya habang papalapit siya. Napansin ko lang sa kanya, alagang-alaga niya yung balat niya dahil lalo itong kuminis. Yung mga pisngi niya nagpipink pa kahit wala siyang makeup. Napaka-natural ng ganda ni Jenny. Isa din yun sa dahilan kung bakit sobra ko siyang crush dati. Ang dami namin na pagkwentuhan, mga nangyari simula na makagraduate kami, hanggang sa mga nakarelasyon namin. At nga pala, single daw siya. Nang makakuha ako ng tiyempo ay tinanong ko na sa kanya yung tungkol sa amin. Kung bakit di na siya bumalik sa akin. Matagal bago siya nakasagot. Biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Sabi ko sagutin lang niya dahil hanggang ngayon hindi pa din malinaw sa akin ang totoong dahilan.
Sinabihan ko rin naman siya na huwag siya mag-alala dahil naka-move on naman na ako at okay na ako ngayon. Nakatungo siyang sumagot na napagod na daw siya sa away-bati namin. At sakto din daw na niligawan siya ni Alfred, yung naging boyfriend niya. Nabaling daw kay Alfred lahat ng atensyon niya kaya nagawa niya ako makalimutan agad. Napangiti ako na medyo napapailing dahil deep inside ay sobra ako nasaktan. Di ko akalain na si Alfred pala ang totoong dahilan kung bakit bigla akong iniwan ni Jenny. Na speechless ako. Napahigop ako ng iced tea nang wala sa oras. Mukhang napansin ni Jenny ang pagbabago sa mood ko kaya todo sorry siya sa akin. Matagal na rin daw niyang pinagdarasal na sana mag-cruise muli ang landas namin dahil hanggang ngayon ay nagigilty pa din siya sa ginawa niya sa akin. You should be, dahil naging loyal ako sa iyo kahit away-bati tayo. Pagalit kong sagot sa kanya. Naiiyak na din ako pero pilit kong pinipigilan na tumulo ang mga luha ko. Tumayo siya at tumabi sa akin. Todo sorry pa din siya habang hinahaplos-haplos ang kamay ko. Huminga ako na malalim at nagsabi na, okay lang, tapos na yon. Matagal nang nangyari at madami nang nangyari kaya dapat nakalimutan. Muli siya nagsorry at sana daw totoong napatawad niya na ako. Gusto niya maging magkaibigan kami. Pumayag naman ako dahil para sa akin wala namang masama kung maging magkaibigan na mag-ex. After that meet-up ay napadalas na ang pagkikita namin. Madalas na din kami mag-chat. Naging mag-best friend kami. Napansin ko din sa kanya na sobra siya kung alagaan at asikasuhin ako. December, umuwi kami ng Batangas para dun mag-celebrate ng Pasko. Kilala naman siya ng family ko dahil legal kami dati. Pagkatapos niya makipagbanding sa family ko ay dumiretso kami sa kanila. Namiss daw kasi ako ng mama at kapatid niya. Excited din ako makita ulit sila. Sobrang close kasi kami dati ng mama niya. At ang totoo niyan, nabalitaan ko pa dati na pinagalitan daw si Jenny ng mama niya dahil sa ginawa niya sa akin. Pagdating ko sa kanila ay agad akong sinalubong ng mama niya. Ang laki ng ngiti ng mama niya pagkakita sa akin. Todo yakap pa sa akin si tita saka yung kapatid niya. Lalo daw akong gumanda sabi ni tita. Siyempre napangiti naman ako at medyo nahiya na rin. Sobrang welcome pa din ako sa family ni Jenny. Wala nagbago sa kanila. May asawa na nga pala yung kapatid niya at tumalo lang din sa kanila dahil Pasko. Tinanong pa ako ng kapatid niya kung kami na daw ulit. Napatungo ako sa hiya. Natawa naman si Jenny. Umiling na lang ako dahil yun naman ang totoo. Hindi ako makatingin sa kanila ng diretso. Ewan ko ba? Siguro dahil umaasa na rin ako ng mga sandali na yon na magiging kami ulit. Lingid kasi sa kaalaman ni Jenny ay bumabalik na yung feelings ko sa kanya. Ayaw ko lang na iparamdam ito kay Jenny dahil ayaw kong masira ang friendship na nabuo namin. December 26 nang sabay kaming lumuwas pabalik ng Manila. Sabi ko sa kanya sa apartment ko na lang siya magstay dahil malayo-layo yung lugar niya kung uuwi pa siya doon. Para makapagpahinga na rin siya para may energy siya sa work mamaya. Pagdating namin sa Manila ay kumain lang kami at dumiretso na rin sa apartment ko. Nakakapagod ang biyahe. Dagdag pa yung sobrang traffic. Nagpahinga lang kami ng saglit at nahiga na sa kama. What if hindi ko nakilala si Alfred? Tayo pa kaya hanggang ngayon? Tanong ni Jenny sa akin. Ewan ko sa'yo. Gusto mo naman ata na iwan ako dahil kung mahal mo ko, kahit dumating pa si Alfred, hindi mo ako magagawang iwan, diba? Sagot ko sa kanya na may halong sama ng loob. Natahimik naman siya. Ramdam kong na-guilty na naman siya. Maya-maya ay bigla siyang humarap sa akin. Inayos niya yung mga nakakalat na buhok sa mukha ko. Hinaplos niya ang pisngi ko hanggang napunta ito sa mga labi ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Napakagat pa ako sa labi ko habang nakatitig ako sa kanya na para bang hinihintay ko na halikan niya ako. Napapikit ako na magsimula na siyang halikan ako. Sobrang sarap. Napayakap na lang ako sa kanya at hinayaan siya kung ano ang gusto niyang gawin sa akin. First time na may mangyari sa amin. Dati kasi puro landian lang. Alam kong hindi na siya virgin. Halatang halata sa galing niya. Aminado naman ako na hindi siya nakauna sa akin. Pero ayos lang yon. Tanggap namin ang isa't isa. Tinanong ako ni Jenny kung pwede bumakipagbalikan siya sa akin. Sa ilang buwan daw kasi na mag-best friend kami ay napagtanto niya na yung love niya sa akin ay hindi nawala. Tinapat ko siya.
Sinabi ko na bumabalik na din yung love ko sa kanya. Pero natatakot ako dahil baka gawin niya ulit yung ginawa niya sa akin dati. At ayaw ko din na masira yung friendship namin. Nagbago na ako, Ali. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi ko na uulitin yung mga bagay na nakapagpasakit sa'yo. Huling pagkakataon na lang, Ali. Pangako, hindi ko nasisirain yung tiwala na ibibigay mo. Subukan natin ulit, Ali. Please. Pagmamakaawa niya sa akin. Hinawakan ko ang pisngi niya at hinalikan ko siya sa lips. Nakatitig lang ako sa kanya. Kitang-kita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Pumayag ako sa gusto niya. Last chance na to para sa aming dalawa. Itinaya ko na ang nabuo naming pagkakaibigan para sa isang relasyon na sana panghabang buhay na. Agad kami nag-live-in. Dito na siya sa akin nakatira at masasabi kong totoong nagbago na siya. Nag-matured na siya, pareho kaming dalawa. Hindi na uso sa amin ngayon yung konting away ay magbe-break na agad. Natuto na kaming humingi ng sorry every time na may nagagawa kaming hindi maganda sa isa't isa. Pero minsan na lang yun mangyari dahil sobrang minsan na lang kami mag-away. Si Jenny ata ang soulmate ko dahil kahit sobrang tagal naming nawala ng komunikasyon, itadhana pa din ng kumilos para muli kami magkita.